Ayan, magandang araw sa ating lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao and saan mang sulok ng mundo na palagi pong nakaantabay, nakasubaybay sa ating mga content. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalaga na naman na issue na ating tatalakayin. Sana naman sa mga Duterte diehard supporters na nanonood dyan, pag mag-comment kayo, wag lang puro binastos. Yung parang may kabuluhan din para at least hindi ko po ipang-delete yung mga comment ninyo. Ngayon, kasi ang topic ko ay para po ito sa inyo. Dahil po sa nagkukumahog kayo, nagwa-wild kayo, hindi nyo matanggap-tanggap na si Rodrigo Duterte ay dinampot ng mga kapulisan sa tulong po ng Interpol, no, sa bisa ng arrest warrant na ipinalabas ng International Criminal Court. Hindi ninyo matanggap-tanggap sa mga sarili ninyo na mayroon tayong mga tinatawag na international processes. So sa bagay, naiintindihan ko naman kahit napakahirap intindihin, pero iniintindi ko na lang na dahil sa sama ng loob po ninyo, nakalimutan ninyo na ipaangat ang antas ng inyong level of understanding. Nawala yung pagiging critical and analytical thinkers po ninyo dahil emosyon lang po ang ipinapairal ninyo. Dahil emosyon ang pinapairal nyo, hindi nyo nauunawaan kung ano po ang ibig sabihin ng mga nangyari sa buhay ni Rodrigo Roa Duterte. Matatandaan po na itong kaso ni Rodrigo Duterte, mga kamunting tinig, ito ay tinatawag na case of first impression. Dalawa sa pinaka-expert. May mga expert tayo mga kamunting tinig. So, ang problema lang sa inyo kasi, hindi nyo matanggap-tanggap dahil sarado po ang utak ninyo. Kaya hindi nyo matanggap ang paliwanag ng ating Department of Justice Secretary na walang iba kundi si Boying Rimulya or Jesus Crispin Rimulya at isa sa pangapaliwanag din ni Retired Associate Justice Antonio Carpio. So ngayon, mga kamunting tinig, pwede ba, angat-angatan nyo naman, huwag kayong magalit sa gobyerno ni PBBM. Palagi kong sinasabi sa inyo yan. Huwag kayong magalit sa Marcos administration. Kung mayroon kayong mga hinaing, hintayin po ninyo ang desisyon ng Korte Suprema. Dahil po palagi namang sinasabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na itong kaso ni Rodrigo Duterte ay tinatawag na it's a case of first impression. Wala pa wala pang mga president, hindi po tayo makapag-discuss ng mga basihan dahil kauna-unahan po ito. Okay? So yung hearing ni Amy Marcos, Duterte or Lacson man dyan, wala na yan. That is yearly a pure political. Ang problema naman sa mga Duterte supporter kasi, kahit iba-iba yung mga topics na ina-upload ko, isinisingit ninyo yung ICC, isinisingit ninyo yung kidnapping, isisingit ninyo yung sinuko, isinurrender, ang soberenya. Kaya nga hindi ko pwedeng hindi balikan yung mga ganitong usapin. Pareho na tuloy tayo na hindi makamove on. Kasi kayo mga DDS, pag pumunta kayo dito sa aking channel, iba yung topic na dinidiscuss ko. Okay? Hayaan nyo lang si nanay sa likod. Okay? Ngayon, iba yung topic na dinidiscuss ko. Pagkatapos, iba din yung mga pinagsasabi ninyo sa wall ko. Minumura ninyo ako habang pinapaunawa ko sa inyo ang dami kong content about sa pagkahuli kay Rodrigo Roa Duterte. Ang dami kong pinaliwanag na nakabase naman po sa mga eksperto na mga pananaw. Katulad niyan, sabi po ni Boying Rimulya, it's a case of first impressions. So ngayon, lang po lumabas yung kahalagahan ng Section 17 ng Republic Act 985. So ito po ay sumasandal lang sa pagtingin ng pagpapatupad ng batas. Matapos lang ho ito pag nagsalita na ang Korte Suprema. Bakit hindi po ninyo maintindihan? Mga Duterte diehard supporters. Matapos lang ito pag nagsalita ang Korte Suprema kasi may mga petisyon po doon. Okay? Hintayin natin kung ano yung mga panuntunan, ano yung mga guidelines ng Korte Suprema. Meron din akong content na tungkol dyan. Ang problema lang, ayaw nyong makinig.
palagi niyong inuulit-ulit na kinidnap, kawawa si Digong, bring Digong, at ito pa, naniniwala kayo sa mga pinagsasabi na babalik na si Digong sa Pilipinas. Mga kamunting tinig, magagalit lang yung mga Duterte supporter pero napaka-uplok talaga ninyo. Paano po babalik si Digong sa ngayong punto dahil po inihintay pa nga yung tinatawag na confirmation of charges. When that happened? September 23, 2025. Paanong babalik si Rodrigo Roa Duterte dito? Hindi pa siya nagkaroon ng confirmation of charges. Kaya nga sa July, inobligan na ng International Criminal Court judges ang prosecutor, ang prosecution na isubmit na ang mga karagdagang dokumento. Kasi pag hindi po isasubmit yung mga isasubmit na mga ebidensya after sa deadline ng ICC ay hindi na po tatanggapin. Okay? So wag niyong bigyan ng yung mga supporter ninyo. Problema to sa mga DDS na to. Kaya nga ito tinatawag na first impression eh. Iba po talaga yung hindi po nakikinig sa mga fake news. Pero yung mga Pilipino na palaging nakikinig sa mga fake news, sarado po yung utak nila sa kung ano po yung kinahihinatnan ng political career ni Rodrigo Roa Duterte. May mga process po tayo. Mga Duterte Diad supporters, alam ko masakit po sa pakiramdam ninyo, minahal ninyo si Rodrigo Duterte, pero lumabis kasi at yumabang. Tsaka mayroong complainant. Tandaan po ninyo, mayroon pong complainant. Hindi po natin pwedeng baliwalain. Yung mga hinaing, yung mga iniiyak, yung pagsusumamo ng mga biktima, kung saan ang kanilang mga kaanak ay namatay na lang na walang laban-laban, walang kamuwang-muwang. Biktima po sila ng sinasabing state-sponsored killing under Duterte administration. So tayo na hindi biktima, kayo na mga DDS, hindi nyo nararamdaman yan. Kung halimbawa, sarado ang utak ninyo. Kaya kahit ano pang hearing na gagawin ni Amy, kahit ano pang pagsira kay PBBM, dahil si PBBM ang sinisisi ninyo, ay abay, wala po talagang kahinatnan yon. Anong sabi po? Kaya nga iyan ang reason na hindi masagot-sagot yung ibang katanungan ni Jesus Crispin Remulla dahil po sa baka ma-violate ang sub judice rule. Kasi hintayin natin kung ano yung magiging resulta ng pag-aaral ng Korte Suprema. Kaya sabi po dito ni DOJ Secretary, it is a case of first impression. So, ngayon lang po lumabas yung kahalagahan ng Section 17 ng Republic Act 9851. So ito po ay sumasandal lang sa pagtingin ng nagpapatupad ng batas. Matapos lang ho itong mga usapin na ito, kung may violation man or wala, matatapos lang ang usapin na ito kung may violation man or wala sa paghuli kay Rodrigo Duterte ng Interpol, ng Kapulisan, sa pamumuno ni General Torre at ibang ahensya ng gobyerno. Matatapos lang itong usapin ng kidnapping or whatsoever na ito na sinasabi ng kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte kung magsalita na po ang Korte Suprema. Yan ang stand ni DOJ Secretary Boying Remulla. Ngayon na naman mga kamunting tinig, ito na naman po yung stand ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Anong sabi? Yes, it's a case of first impression. So, may lusot ang gobyerno. Kung alam mo naman, Diyos ko, Ginoo ko Lord, silent naman ang Republic Act 9851. But, kung sasabihin ng Supreme Court na susunod sila next time, yun ang mangyayari dyan. Pag case of first impression, walang penalty dyan.
So yung sinasabi ng mga Duterte supporter ay mayroong violation. Pag sinabi ng Korte Suprema na, oh, may violation, hindi po ma-apply yan doon sa paghuli kay Rodrigo Roa Duterte. Ang possible na sasabihin dyan is, next time, ito yung gagawin po ninyo. Kasi makabuo na ang Korte Suprema ng panuntunan or guidelines. Yan ang sinabi ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Tandaan po ninyo, may paparating pa na mga warrant. May paparating pa na warrant of arrest from International Criminal Court dahil may mga perpetrators pa aside kay Rodrigo Roa Duterte. Nasali pang pangalan dyan ni Sara Duterte, ni Albayalde, o ni Bato de la Rosa, at ng kung sino-sino pa na mga opisyal panahon ng Duterte administration. So, very clear ang paliwanag ni DOJ Secretary. It's a case of first impression. Ganon din po ang pananaw ni retired Associate Justice Antonio Carpio. Yes, it's a case of first impression. So, yan lang po ang lusot ng gobyerno. At hindi po yan violation sa batas. Ngayon, pag sinabing case of the first impression, at may lusot ang gobyerno doon sa paghuli kay Rodrigo Duterte, hindi natin pwedeng pigilan ng Interpol. We have an obligation sa Interpol. At ito pa, kasi sabi nga ni Associate Justice Antonio Carpio, silent daw po ang provision ng Republic Act 9851, naging site po ni DOJ Secretary sa pamamagitan ng Section 17 of Republic Act 9851. So silent daw po yun. Ngayon, pero kung halimbawa mangyari, magruling, kasi nga di ba may petisyon sa Korte Suprema, sasabihin ng Korte Suprema na, okay, sige, sa susunod, ito po ang gawin ninyo kapag may warrant of arrest from International Criminal Court, nadakpin si Bato, kung sino pa mga tarpulano dyan. Yan lang sasabihin ng Korte Suprema. Papayo lang ang Korte Suprema na, ops, next time, ito po yung gagawin po ninyo. Kapag may mangyayaring hulihan, okay, ito po yung gagawin nyo dyan. So if that is the case, if that is the case, at pag ganyan ang mangyayari, mga kamunting tinig, sasabihin lang ng Korte Suprema na walang penalty kapag case of first impression. Kasi wala kang nilabag na batas. Naintindihan po ninyo? Bahala kayo dyan pag ayaw ninyo kasi palagi kong pinapaliwanag sa inyo yan. Pag case of first impression, wala pong penalty. So, wala pong nilabag ang gobyerno dyan. Pag ma-interpret ng Korte Suprema na, ops, ganito, hindi applicable yung araw or March 11 na paghuli kay Rodrigo Roa Duterte. At maliwanag naman, hindi po soberenya ang isinuko ng ating bansa, kundi individual. Oo, aminin natin ang stand ng Pangulo, the ICC has no jurisdiction, but we have an obligation to international police. Na kung saan, hiningan po ng tulong ng ICC dahil wala pong police force ang ICC. Nakipag-coordinate sa Interpol and then ang Interpol hindi naglabas ng red notice but notice of diffusion. So mga kamunting tinig, sana mga DDS ay maliwanagan. Iba po ang hindi nakikinig sa mga fake news. Ang problema kasi sa ibang mga vlogger, mas matalino pa sila sa mga kinauukulan. Kami, pag hindi kami pabor sa mga narratives ng mga Duterte supporter, nagpapaliwanag lang kami. Katulad ko, nagpapaliwanag ako. Based po sa opinion ng mga expert. Kung baga, inaano ko lang. Kung baga, pinapalawa ko lang yung usapin. But in a layman's term, for each and every one of us here, understand. Gets? Di naman natin kailangan maging highly technical for us to be able to understand that particular matters. Again, ang pag-surrender kay Rodrigo Duterte ay akma lamang sapagkat tinupad natin ang obligasyon natin sa Interpol.
So kung ano man ang kahinatnan ng mga pagtatantrum, pag-wild, pagre-rebelde ng mga DDS, dapat isaisip po ninyo, makinig kayo sa hindi fake news peddler para mayroon kayong matutunan. Katulad niyan, hindi nyo maririnig yan sa mga vlogger na mga DDS kasi iniiwasan po nila yan. Simple lang naman. The case of Rodrigo Duterte is a case of first impression. Matatapos lang ang lahat ng issue na kinidnap, sinurrender, tinraidor, o bla 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 kapag magsalita na ang Korte Suprema dahil may nakabinbin po na petisyon. Okay, ang kaalyado ni Rodrigo Duterte sa Korte Suprema. Yan po ang reason kung bakit pag tinanong ni Amy, ang DOJ Secretary and the other cabinet officials, they invoke what they call this executive privilege. Dahil hintayin lang po muna, klaro talaga mismo sa bunganga ni DOJ Secretary, hintayin po na magsalita ang Korte Suprema. Ngayon, pag magsalita ang Korte Suprema, according to retired Associate Justice Antonio Carpio, since it's a first or case of first impression, sasabihin na okay, next time, ito yung gagawin, bla 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 bla. So, wala pong penalty kasi wala pong batas na nilabag ang mga kapulisan, wala pong ang gobyerno sa pag-surrender kay Rodrigo Duterte sa dahig. Klaro? Baka mamaya sasabihin na naman ninyo, gawa-gawa mo lang yan, munting tinig. Niloloko mo lang yung mga subscriber mo. Paano ko lulukuhin? Ang reference ko, DOJ Secretary and isang retired Associate Justice. Kasi silent naman yung provision ng what we call this Republic Act 9851. At yung Republic Act 9851 na yan, specifically Section 17, yan ang sinabi po ng DOJ Secretary po natin. Gets po ninyo? Baka mamaya magalit kayo sa akin. Magbasa kayo. Manood kayo sa mga eksperto. Kasi kami naman, hindi naman ako expert. Pero kahit papano, pinag-aaralan ko kung ano po yung mga sasabihin. Maaring siguro magkamali ako dahil depende po sa interpretation at depende po sa level of understanding ko. Pero ayan lang, nagbe-base lang po ako sa mga salita at mga pahayag ng mga tao na pwede nating paniwalaan kaysa doon sa mga DDS na wala nang alam, sila pa po yung mga nagtatali-talinuhan. Okay? Maraming salamat po. Again, DDS. The case of Rodrigo Duterte, it's a case of first impression. Since case of first impression, ano man ang ginawa ng gobyerno na pag-surrender, kung ano man yung mga proseso na pagtalima sa obligasyon natin sa Interpol, sapagkat ipinahuli po ng ICC si Rodrigo Duterte, wala pong kaukulang penalty po yun. Okay? Kasi alam nyo, wala namang batas sa pagpapatupad kung ano po yung gagawin niya. At take note hindi po pwede apply ang extradition dahil we are no longer state party of the Rome Statute. Since Rodrigo Duterte's administration, way back 2019, withdraw our membership as a member of Rome Statute. Okay? So walang jurisdiction ng ICC sa atin, but may jurisdiction ng ICC sa kaso ni Rodrigo Duterte since ang kaso na yon simula 2017 to 2019. Klaro? Okay, sige. So hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, munting tinig ng Ordinary Filipino, nagsasabing, huwag nyo naman sanang kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. Malaking tulong po yan sa akin bilang isang content creator. Sa mga naga-super chat, super sticker at naga-pa-Gcash, maraming salamat for your generosity. And thank you sa pag-join sa ating munting tinig community. Kung sino man ang may gustong mag-join, i-click lang po ninyo yung join at mamili kayo sa inyong gusto at sa inyong makakayanan lamang. So comment down below, okay? Mga DDS, huwag bastos kapag mag-comment. Ang problema sa inyo mga DDS, ang comment nyo, bangag, adik. Di nyo nga napanood kung ano yung laman ng content namin, nagagalit na pa talaga kayo. Magiging civil kayo. Magiging professional, okay?
para hindi kayo masabihang mga animal, mga sapat, mga bugok, mga uplok, mga tanga, or whatsoever. Okay? So maraming salamat. Nais ko lamang pong palalahanan na tayo po ay tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.